at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraman silang isang ulat na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niya naroon si Jesus na taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinananalilig, ngunit lalo pa siya nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag na nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang kalaban. Paluksong tumayo at tumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sana makakita. Sinabi ni Jesus, umayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Kundi nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon po, Father. Sa ating po karanasan, mayroong dalawang uri ng tao. Yung tao nakikinig sa iyo at yung tao ayaw makinig sa iyo. Yung tao attentive sa iyo at yung tao walang pakialam sa iyo. Ito po ang pinagdaanan ni Bartimeo. Siya ay bulag. Hindi lang siya bulag, siya ay pulubi. At dahil siya ay bulag at pulubi, lagi lang siyang nasa tabi, sa gilid ng daan. Kaya siya ay nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. At nang narinig niya paparating si Jesus, siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Napakaraming tao at maraming maingay ang kanyang naririnig sa paligid. Malakas ang mga salita, subalit mas malakas ang hiyaw ni Bartimeo. Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mga kapatid, ang sagot ng mga tao sa English translation ay tinatawag na crowd. Kapag sinabing crowd, maraming tao na hindi magkakakilala, hindi magkakaibigan, naghalo-halo ang mga tao. Crowd. Ano ang sabi sa kanya? Tumahimik ka. Pinagpiligilan siya ng mga tao. Pinagsabihan siya ng mga tao, tumahimik ka. Pinatatahimik, ngunit lalo pa siya nagsisigaw. Di ba tayo, kapag tayo ay pinipigilan at pinagpapawalan, mas lalo tayo umaalsa, nagpupumiglas. Kapag tayo ay deprived, maraming pinagbabawal, mas lalo tayong nagiging rebelde. Sa bahagi ni Bartimeo, kailangan niyang sumigaw dahil kung hindi siya sisigaw, hindi siya papansinin, hindi siya maririnig. Bakit? Sino ba siya? Siya ay bulag at pulubi. Siya ay walang puwang sa lipunan. Siya ay parang basura. Siya ay walang halaga
bakit siya pag-aaksayahan ng panahon ng mga tao at lalo na ni Jesus? Yun ang pag-iisip. Marahil kahit ng 12 alagad ni Jesus at ng mga taong nakapaligid kay Jesus, tumahimik ka. Busy ang linya. Marami pang dapat pagkaabalahan ng Panginoon. Pero alam niyo ang sigaw ni Bartimeo, anak ni David, Jesus, anak ni David, na ang ibig sabihin para sa kanya, si Jesus ay hindi lamang propeta. Si Jesus ay hindi lamang taong magician dahil siya ay nagmimilagro, nagpapagaling ng may sakit, papalayas ng mga demonyo. Higit pa dyan, si Jesus ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Katulad ng sagot ni Pedro, nung tinanong siya ni Jesus, who do you say I am? Sino ako para sa iyo? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang tagapagligtas. Tumpak na sagot. Umiinom ka ba ng gamot? At totoong sagot na walang pagdududa. Sa madaling sabi, si Bartimeo, wala siyang pagdududa kay Jesus. Oo, ang kanyang pananalig kay Jesus. Balik tayo sa dalawang uri ng tao. Ang isang uri ng tao, para sa kanila, wala kang halaga, wala kang saysay, you are nobody. At sa isang uri naman ng tao, ikaw ay mahalaga. Yan ay isinalalarawan ni Jesus. Bakit? Narinig ni Jesus, siya ay tumigil. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. May naririnig ka na po, tawagin niyo. Tumigil si Jesus. Alam po ninyo ang ibig sabihin ng pagtigil, paghinto, stop. Ito po ay napakahalaga sa buhay natin na napakabilis at palaging nagmamadali. Ayaw magpaiwan, laging nakikipag-unahan, sasakay sa bus, sasakay sa LRT, diba? Sasakay sa jeep, papasok sa trabaho, magtitinda sa palengke, mabilisan. Wala nang panahon para huminto. Marami nang iniisip ng mga tao sa paligid ni Jesus. Marami pang mahalagang bagay na dapat pag-aksayahan ng panahon kesa sa iyo, Bartimeo. Tingnan po natin ang ating sarili. May panahon pa tayong huminto para makinig sa iyong asawa, huminto para makinig sa iyong mga anak, o sa iyong magulang, o sa iyong mga kapatid. May panahon pa tayo to be attentive to their needs. May sinisigaw sila, may kailangan sila, pero wala kang panahon makinig sa kanila. Si Jesus, sa kabila ng lahat, marahil sa yugtong ito ng Ebanghelyo, iniisip na niya ang nalalapit niyang kamatayan sa krus. Pero gayon pa man, kailangan niya pagbigyan ang lahat ng tao. Katulad ni Bartimeo, tumigil siya at nagtanong si Jesus. Ano yung kanyang tanong? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Alam po ninyo, kapag nagtatanong, kailangan sumagot. At dito po nagsisimula ang ugnayan, ang relationship, kapag kayo ay nagpapalitan ng mga salita, ng mga kaisipan, ng mga damdamin sa pamamagitan ng salita, lingwahe, pag-uusap. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Very personal question. Kung kayo ang tatanungin ni Jesus, ano ang gagawin ko sa iyo? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Ano ang inyong isasagot?
Sa madaling sabi, si Jesus ay nais tayo imbitahan sa mas malalim na relationship, ugnayan sa Kanya, very personal ang Kanyang pakikitungo sa atin. Walang halong pagsasamantala, walang halong kung ano pa man, kundi sabihin mo ang gusto mo. Pumatok ka at bubuksan ka. Magtanong ka at ikaw ay sasagutin. Ask and you shall receive. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Binubuksan ni Jesus ang isang opportunity upang mabigyan ng lunas ang pinagdadaanan ng bulag. Alam niya ng bulag, hindi na kailangang itanong kung ano ang gusto mo. Kaya sa bawat panalangin natin, hindi masamang mag-ulit-ulit o paulit-ulit nating sinasabi ang panalangin. Bakit? Dahil mas lalo nating dinadahilan ang Panginoon. Mas lalo nating ikinararangan ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinapahayag natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sinasabi lang natin, umaasa kami. Ako sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo ako lumalapit. Sa iyo ko sinasabi, yan ang magandang relationship sa Diyos. Gusto niyang lumapit tayo sa Kanya. Gusto niyang humingi tayo sa Kanya. Dahil doon, pinapakita natin na kailangan natin sumanda sa Kanya. Pinapakita natin siya ang makapangyarihan at kung wala siya, kung wala ang Panginoon, wala tayo matatapos, magagampanan, mabubuo, ma-accomplish or makukumplete. Sumagot si Bartimeus. Ano ang kanyang sagot? Guro, ibig ko po sanang makakita. Napakalinaw ng kanyang sagot, napakasimple at napakadetalye. Gusto ni Jesus, detalye ang ating kasagutan. Dahil detalye ang kanyang pagkakapunta sa atin, maging ang bawat iplak ng ating buhok. Sabi nga, doon sa aklat, sa lumang tipan, alam niya kung ilan. Ganon ang Panginoon. At ano ang binigay kay Bartimeo? Umayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. At do'y nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang pagsunod kay Jesus, nangangahulugan ng discipleship, pagiging alagad. Ang pagsunod ay nangangahulugan ng obedience, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo tumanggap ng grasya, tumanggap ng pabor, tumanggap ng biyaya, hindi ba isang katangian ng tao na ibalik ang kabutihan sa pamamagitan din ng paggawa ng mabuti? O di kaya ay magkaroon ng commitment upang paglingkuran ang taong gumawa ng mabuti? Si Bartimeo sumunod kay Jesus. Walang alinlangan, walang iba siyang naisip, sumunod kay Jesus. Katulad ni Bartimeo, sumunod tayo kay Jesus. Ang ating pagkabulag, hindi lamang pisikal, kundi sa espiritual na bagay. Kapag tayo nakakita ng liwanag, nakita natin ang Panginoon, alam natin na siya ang tunay na direksyon, na daan, si Jesus patungo sa Diyos Ama sa langit. Pahayag natin ang pananampalataya.